Welcome to Donmar TV News Channel. Nagpasalamat si Bataan Governor Albert Raymond Garcia kay Pangulong Duterte dahil niya hindi nakalimutan ng national government ang kanilang probinsya ngayong panahon ng pandemya. Ayon kay Garcia, dahil sa iba't ibang programa ng pamahalaan, maraming kababayan nila, partikular na ang mga nagpositibo sa COVID-19 ang natulungan at nabigyan ng ayuda. Kami po sa lalawigan ng Bataan, unang-una nagpapasalamat sa ating Pangulo. Hindi niya po pinabayaan ang lalawigan ng Bataan nitong pandemya, yung mga SAP, AICS, TUPAD, MAIP, yung ating financial assistance sa mga na-hospital na napakarami ngayong panahon ng pandemic. Hindi lamang po yung nagka-COVID, pati po yung na-displace dahil po naging COVID dedicated yung ating mga government hospital. So nakakuha po tayo ng financial assistance para ibigay po sa ating mga kababayan kahit po na-confine sa mga private hospitals na may partnership po ang ating gobyerno. Alam nyo, matutulog na sana ako ngayong gabi. Pero nung pakinggan muna natin ano yung mga pinagkasabi natin ni Larry doon. Sandali, bakit naka-silent dito? Wait, kaping mainit. Sa akin, walang problema na minura-mura niya si Raisa ba yun? Walang problema. Raisa Robles, ang minura mo, nilait mo. Walang problema sa akin yan. Papor sa akin yung ginawa mo Pakinggan niyo po ulit. Alam niyo, baka sabihin niyo, alam niyo, isa sa mga idol ko talaga sa murahan, sa pambabalahura sa social media, the best, Larry Gadon. Hoy, Raisa Robles, puki ng ina mong hindot ka, putang ina mo. Anong pinagsasabi mo hindi nagbayad si BBM ng taxes? May certification yan galing sa BIR. Puki ng ina mo, hindot ka, putang ina mo, Raisa Robles. Magpakantot ka sa aso, puki ng ina mo, hindot ka, putang ina mo. Putang ina talaga. Hindi ko masabi kung matutuwa dahil na suspende si Atty. Larry Gadon. Isa lang naiisip ko, Atty. Larry Gadon sa'yo. Ano ang parati mong sinasabi? Huwag maging bobo! Huwag maging bobo! May kanta ka pa dyan, di ba? Huwag maging bobo! Seryoso na tayo. Ako noong 2019, pagkatapos po ng senatorial election, nag-away kami yan ni Atty. Larry Gadon. Hindi ko makalimutan nung time na sinabi niya, dinaya daw siya ng mga admin senatorial. Admin senatorial ang sinabi niya. Kasi meron po kaming group chat. Meron kaming Viber group nila Atty. Larry Gadon noong mga panahon na yon. Dito sa binitawan niyang words na hindi ko makalimutan nung sinabihan niya doon sa GC group namin na dinaya ako ng mga admin senatorial candidate. Ako naman, bilang isa sa mga nagtrabaho noong 2019, nagtrabaho ako na hindi ako humingi ng pondo. Hindi ako humingi ng budget sa kahit na sinong senatorial. Sa madaling salita, nagpakahirap kami. Naikampanya sila. Kasama si Atty. Larry Gadon sa kinampanya namin. Now, sa ako'y sa nagkampanya sa kanya, nasaktan ako sa sinabi ni Larry Gadon na dinaya daw siya nung mga senatorial candidate ng admin. Nung binitawan niyang salita yun, meron akong mga ka-Facebook, personal kong kaibigan na magkakasama kami doon sa Viber group na yun. Ang sabi ko sa kanya, direktahan ko siya sinabihan Attorney, wag naman ganun. Patunayan mo kung sinong admin senator ang nandaya sa'yo. Yun ang sinabi ko sa kanya, actual doon sa Viber group namin. Ang sabi ko sa kanya, pangalanan mo, Atty. Larry. Kasi kami po, kinampanya po namin ang mga admin senator. Nagpakahirap din kami. Now, kaya din nanalo. Ngayon, alam niyo kung anong sagot sa akin ni Atty. Larry Gadon nung time na yun? Hoy ninyo, wala kang alam sa usapin na to. Ang gawin mo ninyo, magparali ka na magparali.
Huwag kang makialam sa usapin na to. Yun ang sagot niya sa akin. Ngayon, sa asar ko sa kanya, bobo ka pala eh. Akala ko ba matalino ka? Bakit hindi mo pangalanan? Di ba? Siyempre, alam nyo guys, si Atty. Larry Gadon, mabait yan in fairness. Mabait si Atty. Larry Gadon. Nakakapunta po ako sa bahay niya sa New Manila, Quezon City. Hindi ko na lang po sasabihin kung anong street siya doon. Kaibigan ko yan si Atty. Larry Gadon. Ginagalang ko yan, nire-respeto. Pero, hindi po maiiwasan eh. In social media, kumalat na po sa social media, sa news, nasuspendido siya. Alam nyo, ang tamang sinabi ko sa title ko ngayon eh. Ang title natin ng live natin ngayon, wait lang guys ito po ang ating title. Minsan mas okay pa yung mas okay pa yung walang pinag-aralan kaysa sa may nag-aral. Bakit? Kasi pag ang tao nakapagtapos sa pag-aaral, hindi ko po nila lahat pag ang tao narating ang tugatog, rok-rok ng kanilang edukasyon, nakakalimutan nila yung salitang respeto sa kapwa. Ika nga. Di ba? Minsan nakakalimutan nila, dapat alam ko kung ano ang status ko sa buhay. Di ba? I think si Atty. Larry Gadon, abogado siya, alam niya dapat ang ginagawa niya. Alam niya dapat ang limitasyon niya. Di ba? Ako, yung galit ko kay Atty. Larry Gadon, yung past na nangyari noong 2019, wala na eh. Nagkaayos na kami. Ayos na kami. Ngayon, medyo nagkaiba kami ng landas ngayon dahil magkaiba kami ng paniniwala sa kandidato. Magkaiba kami ngayon ni Larry Gadon eh. Siya BBM, ako naman Isko Moreno. Una, Bongo ako. And then, ba't si Bongo umatras? Natural, choice ko kung sino ang gusto kong suportahan. But, Isko Moreno ang aking kandidato ngayon sa pagkapangulo. And then, balik tayo kay Atty. Larry Gadon. Sabi ko nga kanina, mabuting kaibigan si Atty. Larry Gadon. Pero isa lang ang problema sa kanya. High blood din siya. Mainitin ang ulo, madaling magalit, minsan pikon, ika nga. Kasi ako naman, hindi naman ako yung tipong supporter ni Larry Gadon eh. Kasi personal, nagkakausap kami, nagkakatawagan kami, nagkaka-text kami. Di ba? At ako'y nakakapunta sa bahay niya. Sa personal niyang bahay at official niyang bahay. Kaya, medyo ba paano, aware ako kay Atty. Larry Gadon. Ngayon, kung magagalit si Atty. Larry Gadon sa akin, dahil ang sinasabi ko ay hindi niya nagugustuhan, I don't care. Wala akong pakialam. Di ba? Tayo, ako nga sinasabi ko nga sa sarili ko, inaamin ko, hindi ako nag-aral. Hindi ko alam ang batas. Hindi ko alam kung anong proseso. Dahil hindi ko naman ang sarili ko hindi ko naman ma-level bilang bobo, tanga. Kahit paano, aware din naman ako sa nangyayari. Nakakapagbasa naman ako, nakakapagsulat naman kahit paano. Pero ang masaklap dito, isa kang abogado, hindi mo alam kung ano ang limitasyon mo sa buhay. Di ba? Mga ikang ganon. Ako ito maliban kay Atty. Larry Gadon, ito hindi ko napapangalanan kung sino pa. Meron kaming kaibigan ni Atty. Larry Gadon. Minsan nagkasalita rin siya doon sa taong yon na hindi magaganda sa nasasabi niya. Buti na lang nasabi ko yon sa isang kilalang tao din to. Noong 2019, kung ano na rin pinagkasabi niya, I don't know kung nanonood ngayon si Robert Tabunan. Si Judy Maculangan, alam niyo to kung sinong tinutukoy ko. Na binabakbakan din ni Atty. Larry Gadon noong mga nakaraan. Noong campaign. Alam niyo yan kung sino. Narinig niyo yun. Di ba? Di ba? Ang sakit ng ganun eh. Di ba? Saka isa pa, huwag tayong masyadong magmataas. Ika nga. Di ba? Abogado ka. Dapat alam mo ang limitasyon. Ngayon sinasabi mo, ikaw pang nagpapakalat, ikaw pang nagpapaviral na huwag maging bobo, huwag maging tanga. Ano ba yung sinasabi mo? Ang hirap nun eh. Kasi, minsan nga, ang tao,
pag nasusubrahan ng paghanga sa sarili niya, hindi niya na alam yung baba. Hindi niya na alam na minsan nagkakamali tayo. Attorney Larry Gadon ay tao lang din. Hindi siya perpektong tao. Tao lang din siya. Nasasaktan, may damdamin, pero dapat alam niya ang pagpigil ng sarili niya. Di ba? Dapat alam niya. Alam niya si Atty. Larry Gadon, kaya lalo kami naging magkaibigan niyan noon. Lalo kami naging magkadikit. Kaya ako nakakapunta sa bahay niya. Hindi niyo po may tatanong, may kikwento ko po sa inyo. Yung tiyuhin ko po na congressman sa Dasmariñas, Cavite, naging professor po ni Atty. Larry Gadon. Naging teacher niya po sa Law College. Sa FA, dyan po sa Recto. Sa University of doon nung nag-aral si Atty. Larry Gadon na kanyang pinag-aaralan ng pagiging abogasya. Ang naging teacher niya ang tito ko po. Kaya po kami medyo naging magkaibigan ni Atty. Larry Gadon doon. Kaya ako wala naman ako masasabi na hindi magandang salita kay Atty. Larry Gadon. Nirerespeto ko siya. Pero sana naman next time, attorney. Sa akin, pabor ako, madisbar ka. Pabor ako. Bakit? Bakit ako pabor? Para alam mo ang limitasyon mo. Kung sakaling malusutan mo man yan, yung disbarment na yan na sinasabi, alam mo na sa susunod kung papaano mo igagalaw ang sarili mo bilang abogado. Di ba? Kasi ang ako di rin ako perfectong tao, Atty. Larry Gadon. Sabi ko nga, ikaw ang isa sa mga hinahangaan ko. Isa ka sa mga ginagaya ko sa mga pagmumura kung kani-kanino. Di ba? Ako hindi naman ako nag-aral. Hindi naman ako edukadong tao. Pero dapat mas alam mo yan, attorney. Di ba? Na maraming na rin nanonood sa'yo. Di ba? Ito ba, tama ba ang salitang ganitong ginawa mo? Sabihin na natin, sa akin, ito, ako hindi ako magkapaka-plastic. Pabor ako sa ginawa ni Larry Gadon na binastos niya yung babaeng reporter na yon. Dahil din naman yun ay sobra naman talaga din yun. Di ba? Pero kung kayo tatanungin po, pabor ba kayo sa ginawa ni my friend, Atty. Larry Gadon? Hoy! Oy, magandang gabi nga pala kay Yuki Mapalad ng Guam, USA, ng Antipolo City. Kuya, good evening. Raisa Robles, puki ng ina mong hindot ka, putang ina mo. Anong pinagsasabi mo hindi nagbayad si BBM ng taxes? May certification yan galing sa BIR. Puki ng ina mo, hindot ka, putang ina mo, Raisa Robles. Magpakantot ka sa aso, puki ng ina mo. Hindot ka, putang ina mo. Putang. Diyos ko pong mabagin, Bardibar. Di ba? Magpakantot ka sa aso. Tama ba yun, Atty. Larry Gadon? You are a lawyer. You know that? I think you're not bright. You're smart. O, English yan, attorney, ha? English yan, Atty. Larry Gadon. Ha? Do you remember? Do you remember the song of, the title of, Huwag Maging Bobo? You know that? Atty. Larry Gadon, I love you.